dumako na tayo muna sa impeachment, no po? Dumako muna tayo sa impeachment mga kababayan, mga boss chief, Moser. Ngayon no? 'Di ba? Sabi, June 2 mag-uumpisa ang Senado. Tapos biglang inusog, mga kababayan, biglang naging June 11. Oh. Ngayon nako, bawal pala sa konstitusyon 'yun, Chis Escudero. No? Nilalabag pala nun ang konstitusyon ng Pilipinas. Chis, tingnan mo dito. Sabi, delaying Sara Duterte's impeachment goes against Constitution. Forthwith order, says Pimentel. Di ba? Dahil base daw sa Constitution, mga kababayan, ang impeachment ay dapat gawin agad-agad. Ketchis parang may nilalaro siya Di ba? Sabi nga doon sa ibinalita natin o doon sa nireaksyonan natin kanina, pinapatagal ni Chis Escudero yung impeachment para manatili siya bilang Senate President. Sabi doon. Di ba? Ito naman, basahin natin tong kay Senator Coco Pimentel mga bossing. Manila, Philippines, outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel criticized the Senate's decision to delay the start of Vice President Sara Duterte's impeachment proceeding from June 2 to June 11 nga po. Nag-almahan ang taong bayan, mga bossing. No? Hindi ako nagsisinungaling. Nag-almahan po ang taong bayan. Pati tayo, mga kababayan. Pinayagan na nga yung pag-usog di ba? Hintayin matapos yung election. Tapos usog na naman June 2 to June 11. Baka naman dinidelay ninyo hanggang makalimutan na ng taong bayan. Senate President Francis Escudero explained that the Senate needed prioritize the passage of key legislation before it adjourned on June 14. However, ito daw Pimentel, who has been pushing for the impeachment proceeding to begin since February, said that Escudero had already set June 2 as the original start date, suggestion that the schedule was being moved unnecessarily. The Constitution, the Constitution says that must be done immediately. Yun pong impeachment. Hindi na yan in the spirit of forthwith. Bakit niya paurong-urong, di ba? Maricel Beñas, Escudero, isigaw, galaw-galaw na. PI na yan. Munti ko nang masabi ng isang buo yun. Di po ba? Tayo din mga kababayan, at hindi pwede na hindi matuloy yung impeachment na yan, mga bossing. Hindi pwedeng hindi matuloy. Okay lang sa atin, sabihin, wala talagang talagang acquitted si Inday Sara Duterte. At least narinig natin, mga kababayan, yung mga dahilan at kung bakit hindi ka-impeach si Inday Sara Duterte. Pero sasabihin nila, iuusog, pausog ng pausog ng pausog ng pausog hanggang sa mawala na, hanggang makalimutan na ng taong bayan. Wag naman ganun. Ako hindi ako nagsisinungaling, mga kababayan. Mga kababayan natin, diyan nga lang sa comment section nang gagalaiti na 88% ng mamamayang Pilipino ang gustong marinig po ang kasagutan. Diyan sa impeachment na yan. Di ba? At ang sabi ng konstitusyon, sa lalong madaling panahon. Bakit yung Ketchis yata? Sa lalong pinakamatagal na panahon. Usog muna natin. Pag walang pumalag, sige, usog ulit natin. Pag walang pumalag, sige, usog natin. Sundin natin kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. Di po ba? Huwag nating pairalin yung pangsariling hangarin natin. Nandyan na Pinaghirapan ng Kongreso, inipon lahat ng ebidensya. Mano ba namang marinig agad ng taong bayan kung bakit pinapa-impeach si Inday Sara Duterte.
Mano ba naman marinig ng taong bayan kung ano ang dahilan bakit hindi mai-impeach si Inday Sara Duterte. Mas okay pa yon, no? Yung makita ng taong bayan, acquitted talaga eh. Kesa naman, iuusog ng iuusog hanggang sa hindi na mangyari. 'Di ba? Parang niloloko ang taong bayan nun. Neneng Gigi, Neng Gigi, kaya dapat si President BBM di na siya nag-comment na ayaw niya sa impeachment ni Sara. Interpretasyon sa kanya, mahinto ang impeachment trial, sabi ni Neng Gigi, no? Sabi ni, kayo ba naniniwala kayo na yung sinasabi ni BBM ay ayaw niya ng impeachment? Charing lang yun. Para ho sa akin, charing lang ho yun, mga kababayan. Pero etong pag-usog ni Chis Escudero ng impeachment, ito ang halatang halata ho. Pimentel is referring to the Article 11, Section 4 in the 1987 Constitution that states, no, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed at least 1/3 of all members, which is, yun nga ho yung nangyari mga kababayan, 1/3 na ng miyembro ng Kongreso, no, the same shall constitute the article of impeachment and trial by the Senate shall forthwith, no, sa lalong pinakamadaling panahon, i-proceed. Ano nangyayari, Escudero? Mayayari ka sa mamamayang Pilipino. Dati ha, nung wala pang mga vloggers, nung wala pang mga nag-react ho, mga bossing, yung mamamayan natin kahit papaano, sige, hayaan mo na kung ganun talaga No, ngayon meron na pong mga nag-e-explain. Magagaling po yung mga nag-e-explain diyan. Di ba? Nandiyan sila Boss Mike. Nandiyan yung mga vlogger na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakakarating sa taong bayan. Ano ang ibig sabihin ng mga ganito? Ano ibig sabihin ng forthwith? Ano yung ibig sabihin? Ano yung sinasabi ng konstitusyon? Na-i-explain in layman's term sa ating mga kababayan. Kaya, naku po, yung panahon ngayon, 2025, hindi nakagaya nung dati na palilipasin lang nung sambayan ng Pilipino. Hindi ko naintindihan. Sige, basta kung yung sinasabi, okay na yun. Iba ngayon. Cheese. Iba ngayon. Ano po? Alam ng mamamayang Pilipino yung mga nakasaad dyan at nai-explain ng maayos sa mamamayang Pilipino. Cheese, parang keso de bola lang yan. Bilog, pinaikot-ikot lang tayo, sabi ni Jennifer Castillo. Si Ma'am Trexie Billion nandito. Shout out po sa inyo, madam. No? Sabi ni Franz Lee, sana tuloy na ang June 11 na yan. Sana may palabra de honor si Cheese. Kapag kayan, hindi pa natuloy. At pagkayan, talagang inurong niya naman. Iba na ho, mga kababayan. Malamang ang taong bayan, lalabas na ho sa kalsada yan. Di ho ba? Lalabas na ho sa kalsada yan. Bakit ho, mga bossing? Kasi mamamayang Pilipino ho ang naghahanap ng kasagutan. Tapos ngayon, sila dinidelay lang ho nila. Tapos may nakita pa tayong balita na kaya daw ho dinidelay dahil para tumagal siya doon sa kanyang posisyon